Hello, sound check. At praise God, tayo magpapasimula na sa gawain ating Panginoon. Awitan po natin siya, palakpakan po natin ang ating mga kamay. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Just as you are to worship. Just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our hearts, soul, mind, and strength, we gladly choose you now. Tayo po magsipay lahat. Now is the time to worship.
just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our heart, soul, mind, and strength, we gladly choose you now. Isang papuri natin, sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord, O God, we worship you. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, amang banal, luwalhatiin ka, dakilain ka, O Lord Jesus. Patuloy natin siyang awitan ng malumanay na awitin. I just want to speak of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. When there is hope and there is freedom, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, the light of light. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by oppression, I speak Jesus. Once again, I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, the light of light. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, the light of light.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, the light of fire. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Minsan papurihin natin, sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord, oh God, we worship you. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Amang Banal, luwalhatiin ka. Oh God, we praise you, we bless your name, we magnify your name, Lord. Oh, we speak of your name, oh Jesus, the name above every name. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y mananalangin ngayong umaga, church. Hallelujah, mananampalataya tayo sa ating Panginoon. Merong kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Sabi ng Panginoong Hesus, anumang hingin natin sa Diyos Ama sa pangalan niya, sa pangalang Hesus, ibibigay sa atin ng ating Ama. Amen? So tayo po yung mananalangin in the name of Jesus. We will ask God to move in our midst this morning. We will ask God for healing, for breakthrough sa ating pong pamilya. Amen? Restoration sa ating family, mga relationships, at healing sa mga may karamdaman. Amen? Expansion, increase sa ating pong mga finances, breakthrough, church. Amen. Kung anumang breakthrough ang inihingi mo sa Diyos for this year, hingin natin sa Panginoon. Huwag nating pagsawaan, manampalataya tayo, tutugon ng ating Panginoon. Amen. Of course, let us pray for our nation. Ang bansang Pilipinas, makalaya. Amen. Unang-una sa idolatry. Nakita natin nung nakaraang Biyernes
Grabe ang idolatry sa ating bansa. Let us pray for our nation. Amen? Manumbalik ito sa ating Panginoon, magkaroon ng spiritual breakthrough sa ating bansa. Pagpray natin ating mga leaders, of course. Pagpray natin ng fellowship churches, mula Prescott, Arizona, mga leaders natin, of course, ng Sampaloc Church. Dulog natin sa Panginoon, patuloy ang Diyos magbangon ng mga manggagawa, ligtas ng mga kaluluwa. Let us also pray, amen, ang mga kukuha ng board exam, at sila po yung makapasa, kasama natin ang ilan sa kanila ngayong umaga. Let us pray for them. Angkinin natin ang kanilang pong pagtatagumpay. Ganyan din ang mga may karamdaman. Huwag natin kalimutan, pagalingin sila ng ating Panginoon. Let us pray, church. Hallelujah. Ang ating pong pamilya, of course. Amen. Lalo pa yung mga membro ng pamilya natin na hindi pa ligtas. Sila po iligtas ng Panginoon. Makasama natin sila sa ating pagsamba sa ating pong Diyos. At higit sa lahat ngayong umaga, ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa pangaral ng Kanyang salita, kausapin tayong lahat. Amen. Tayo po ay mapalakas, mahamon, mabago, mapagpala ng salita ng Diyos ngayong umaga. Lahat tayo mananalangin, church, and tumawag tayo sa Panginoon with faith and with sincerity. Okay, sabay-sabay tayong manalangin sa ating Panginoon. Amen? Simulan na nating tumawag sa Diyos. Hallelujah! Oh, we give you praise and glory, O Lord. We magnify your name, Lord, this morning. Muli kami lumalapit sa iyo, Diyos, merong pagpapakumbaba at may pananampalataya. God, we still believe that you are the God in control, O Lord. O Diyos, dalangin namin, patuloy mong tugunin ang aming mga pangailangan, dinggin ang aming mga panalangin. God, we ask for healing this morning. Heal those who are sick, O God. Heal our brethren, Lord. God, we also ask for revival, breakthrough, Lord, restoration, expansion, increase, O God, sa amin pong finances, sa aming relationships, O Lord, restoration, ang aming hiling, God, ang aming pamilya, Lord, salvation, O God, gayon din ang aming bansa, breakthrough, revival, God, spiritual awakening, ang aming mga leaders, Lord, bigyan mo sila ng karunungan, God, at pagkatakot sa iyo sa kanilang pamumuno. Pagpalain mo ang iglesia ng Sampaloc, dakilang Diyos, kumilos kang patuloy sa makapangyarihan mong pamamaraan, patuloy kang gumawa ng mga himala, mga angat kalikasang pagkilos, Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah, God. Lahat ng nabanggit na panalangin ngayong umaga, amin ang inaangkin, tinugon mo na, dakilang Diyos. And we will leave this place later, O God, with victory, O God. Hallelujah. And Lord, aming dalangin ang pangaral ng iyong salita. Kasihan mo ng banal mong Espiritu. Speak to every one of us, O God, and bless, O Lord, the service this morning. All the praise and glory, we give you all back, O God. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po yung magbatian, magkamayan. Amen. Welcome natin ang bawat isa. Hallelujah. Bago tayo magsiupo habang inaawit. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Welcome. Hallelujah. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love Of the Lord, I can sing you, and I can sing you, the glory of our King. Yes, I love you with the love. Listen, God, yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you, and I can sing you, the glory of our King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede na po kayo magsiupo. Hallelujah. Ayusin ang mga sarili. Ayusin na yung mga buhok. Amen. Yan, tama-tama yan. Brother Ronald, ayusin mo yan. Amen.
Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli, welcome sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagdalo ngayong umaga. At welcome back sa mga nagbabalik galing probinsya. Amen. Sa mga nagbakasyon. At salamat. At iningatan kayo ng Panginoon. Kompleto pa ba ang mga daliri, mga kamay? Amen. Hallelujah. Okay, so sa ating mga announcement at paalala, tuloy po ang ating mga gawain. Mamayang gabi, meron pa rin tayong service. 7 p.m. ang ating start. 6 p.m. ang prayer. And of course, before that, merong paghayo or outreach ng mga disciples. Amen. Wednesday, 7 p.m. ang ating start. Friday, discipleship class natin at 7 p.m. And of course, everyday prayer natin dito sa church. 7 a.m. ang official time of prayer. Amen. At salamat sa mga nanalangin. Even sa gabi, may mga nanalangin. We thank you. We really appreciate you. Kung wala pong prayer church, hindi magtatagumpay ang gawain ng Panginoon. Amen? So, thank you for those who are praying for the church, praying for us, praying for the brethren. Salamat po. Malaking tulong ang panalangin. Amen? Sama natin sa prayer lagi ang bawat isa at ang gawain ng Panginoon sa Sampaloc. At sa February 13, church, February 13, this is for the young people, mga kabataan. Meron tayong youth fellowship or youth activity or whatever you call it, youth night. Amen? In regards sa taon-taong ginagawa ng sanlibutan na Valentine's. We actually don't believe on Valentine's, o hindi ho yun biblical, so we don't preach Valentine's, but ginagrab lang natin yung opportunity na celebrate yung sanlibutan para i-preach or i-share ang salita ng Diyos. Amen. So, yun, February 13, so mag-imbita tayo mga kabataan. Welcome kayo. That is Friday sa 7 p.m. yan or I guess earlier siguro 6:30 p.m. Pag sinabi naman 6:30, 7 nag-start yun. 7 p.m. na lang. Gawin natin 7 p.m. Friday yan. So mag-imbita tayo. Invite tayo ng classmates natin, workmates natin, mga frenemies natin. Invite na rin natin. Amen. So yun, meron tayong activity for the youth, no, sa mga young people. Okay, and then April 1 to 4, meron tayong pong youth boot camp sa Magalang, Pampanga for ages 13 to 21 years old. Ang registration fee is 1,500 pesos. At so as early as now, mga kabataan, mag-prepare tayo. Please, as early as now, siguro February, gawin natin February. Yung mga sasama sa boot camp sa April ay makipag-coordinate sa akin. I-finalize natin at ipasa natin, kasi ipapasa yung pangalan ninyo ng mga participants doon sa Mandaluyong kay Pastor June Gallo. So as early as February, first week ng February ay ma-finalize natin, malista natin kung sino yung mga sure, mga willing, mga pupunta mga atin, So yun ang ating mga announcement at paalala. Okay, kung wala na akong nakalimutan, ngayong umaga tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Amen. Yun pala, yung Sunday School natin, Kingdom Prosperity. Pagbalik ni Pastor Jonathan, mag-start na po yan. Amen. So, mag-excited tayo dyan. Huwag nating palampasin. Amen. Every 9 a.m. yan, every Sunday morning sa Sunday School. Okay, magbibigay tayo sa Panginoon ngayong umaga. Merong picture na ipapakita si Sister Lucille sa atin. Yan po ako nung bata pa ako. Sa probinsya po namin yan. Naniniwala ba kayong ako yan? Di ba? Ganyan yung kulay ko talaga nun. Amen. But kidding aside, church, yan po sa larawan ay si, ano bang pangalan nga nito? Amen. Teka, nawala yung notes ko. Yan po ay si Ryan. Ryan Relhack. I don't know how to pronounce this, pero siguro yun, mas pinakamalapit. Ryan Relhack. Siya po ay, ang kanyang story, nung siya po ay 6 years old pa lamang, yung teacher niya, habang nagkaklase sila, nabanggit ng teacher sa klase, narinig ito ni Ryan, na yung mga bata sa Africa ay namamatay dahil sa maduming tubig. Mahirap ang tubig sa Africa at that time, kung may tubig man, napakadumi, kaya nagkakasakit yung mga bata, kaya namamatay. So may mga diarrhea, may mga complications sa kalusugan. So, kasi 6 years old pa lang si Ryan, hindi niya lubusang maunawaan. Amen? Kung anong ibig sabihin nun.
At hindi rin niya maunawaan kasi sa kanila, sa Canada, kasi Canadian po siya, sa Canada ay madami silang tubig. So di niya maunawaan yung kalagayan ng mga bata sa Africa. So, naramdaman niya, nabanggit kasi nung teacher niya na mention sa klase, na kailangan doon ng mga well or balon ng tubig doon sa Africa during that time. At sinabi ng teacher, para daw magtayo ng well, isang well ay $70 ang gagastusin. $70. So, si Ryan, sa kanyang murang kaisipan, ay ang thinking niya, $70 lang palang kailangan para ma-fix yung problema ng mga African kids. So, $70 lang pala, wala nang mamamatay na African kids, okay na, masosolve na yung problem, pero hindi niya unawa yun kasi nga, bata pa siya. So, ang kanyang ginawa ay nag-ipon siya ng $70. At young age, siya po ay gumawa ng mga chores, naglinis ng bintana, naglinis ng bahay, naghugas ng plato, tapos may mga binibigay sa kanya. So, naipon niya. So, in short, nakaipon siya ng $70. So, ngayon, ibibigay na niya yung $70 na sinave niya for months. At nalaman niya, naunawaan niya na yung katotohanan na hindi lang pala $70. Amen. At nalaman niya na hindi lang isang well ang kailangan. Naunawaan na niya ngayon. Nakita niya na yung whole picture. Pinaunawa ng kanyang nanay sa kanya. Sabi ng kanyang nanay sa kanya, the truth is, it actually costs $2,000. So, hindi lang $70. So, $2,000. Nung nalaman ni Ryan yun, imbes na siya ay mag-quit, imbes na itigil niya yung kanyang ginagawa, mas lalo siyang nagpursige. Sabi niyo, at a young age, no, ang kanyang ginawa ay nag-solicit siya, amen, sa mga schools, universities, at kung saan man pwede mag-solicit sa mga churches, at halos isang buong taon ginagawa niya yun, naka-raise siya ng $2,000. So, pinadala niya yung $2,000, to make the long story short, nakapagpagawa ng well sa Africa, particularly sa Uganda. Amen. At nung siya po ay medyo malaki-laki na, pumunta siya dun sa Uganda. Pagdating niya sa Uganda, nakita niya yung balon, yung well na ginawa, na siya yung nag-ipon ng pera. Amen. So nakita niya yung well, at dun sa lugar na yun na kanyang pinuntahan, kung saan nandun yung kanyang well, 5,000 Ugandans or 5,000 local residents ang nakapila, pinapalakpakan si Ryan. So, kumbaga parang yung well na yun yung kanyang naging, tawag doon, binating monument. So, alam ng mga taga doon na si Ryan yung naging dahilan bakit natayo yung well. So, nagulat si Ryan, ang batang si Ryan, he realized one well could change thousands of lives. Amen? So, ang kanyang ginawa, he kept going, he shared his story on news outlets and in everything or everywhere. He kept raising money. Ngayon, si Ryan, malaki na. Meron na siyang foundation. Ang pangalan ng foundation is Ryan's Well Foundation. Amen? And in estimate, yung mga wells na nagawa sa Africa particularly ay umaabot na ng 1,700. Amen? 1,700 wells, and it brought clean water to nearly 2 million people in 17 countries, especially sa Africa. Amen. Church, si Ryan, sinimulan niya yun, bata pa lang siya. At the age of 6, 7 years old. Amen. Hanggang tinuloy-tuloy niya. And I believe hanggang ngayon, ginagawa niya yun. Amen. So, sa kanyang simpleng ginawa na yon, madaming mga buhay, pamilya, tao ang nabago, na-impact, no? So, Ryan made an impact to thousands of lives, thousands of families. Sinong makakapag-akala na yung bata, amen, ay kaya yun? Church, kung kaya ng bata, kaya din natin. Lalo na tayo mga Kristiyano. Amen? Hindi natin lubusang maunawaan, hindi natin mag-grasp, church, yung simple mong pagbibigay, yung simple mong contribution, yung simple mong pagkakaloob sa gawain ng Diyos, it change lives.
Babago yan ang mga buhay. Panood nyo kanina yung Sunday School natin. No? For the sake of those na wala kanina sa Sunday School, pinag-aaralan namin yung Memorial Stones, History of our Fellowship. Kanina napag-usapan yung Russia. Russia is a communist country. Amen. Before, amen. Pero gayon pa man, nakapag-plant ng church doon, nakapagpadala ng manggagawa. Of course, it involves money. Amen. Hindi ka makakapagpadala ng manggagawa, makakapag-plant ng church na wala kang gastos. Magastos talaga, lalo yun, international. So, napakahirap. Amen. Pero tingnan nyo naman, ang ginawa ng Diyos, ang Russia, isa sa pinaka-fruitful na fellowship. Amen. Or fruitful wing of our fellowship ngayon. Amen. At nagtatayo na rin sila or nagtatanim na rin sila internationally ng mga churches. Why? Ba't nangyari yung church? Of course, una, dahil sa Diyos. And pangalawa, kasi may mga taong tumulong. May mga taong sumuporta, may mga taong nagbigay. Kaya maraming Russian naligtas. Amen? Di ba ganun din sa atin sa Vietnam? May mga Vietnamese churches na tayo, may mga Vietnamese people na communist din ng Vietnam eh. Amen? Pero dahil, una, gawa ng Diyos, at dahil may mga Pilipino, amen, mga Kristiyano na tumulong, nagbigay, amen, gumawa, yung mga Vietnamese people ngayon, unti-unti naliligtas na. Nababago na ang kanilang buhay. Sabi nga nung isang pastor na Vietnamese, sabi niya, thank you for the Filipinos for their investment. Church, ang pagbibigay natin, merong nangyayari dyan. Ginagamit yan ng Diyos to change lives, to impact people, amen, to reach nations. So, wag tayo manghinawang bigay. Amen? Actually, ang aim natin sa Sampaloc, ang aim natin makapagtinim tayo ng churches not only locally but also internationally. Amen? Papadala natin si Brother Michael sa Uganda. Amen. Kasi madami daw maganda doon. Uganda. Amen. Kidding aside, church, may nangyayari sa ginagawa natin sa Panginoon or sa gawain ng Panginoon. Kaya huwag tayo manghinawa magbigay. Amen. So tayo nagiging pagpapala. At the same time, pinagpapala din tayo ng Diyos. Magkakaloob tayo ngayong umaga. Hallelujah. Dakilang Diyos. We thank you, Lord, for this privilege. Kami po ay maging bahagi sa gawain mo, Lord, sa ginagawa mo sa sanlibutan, Lord, sa pagliligtas ng mga tao, pagbabago ng mga buhay. Salamat, O Diyos, that we are a part of it, O God. Lord, patuloy mong i-bless ng Sampaloc Church. I-bless ng mga kapatiran, God. Trabaho nila, negosyo nila, Panginoon, their sources of income, God. Their resources, i-multiply mo, i-increase mo, Panginoon, at patuloy mong i-bless. At kami mismo patuloy maging blessing, O Diyos, sa iyong church, at sa mga tao sa aming paligid. Sa iyong papuri pa ng Lord God, as we give this morning, all this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, everybody. Amen. Praise God. Salamat po sa inyong pagkakaloob. Sabi nung awit, don't you want to be a part of the kingdom? Church, sa pagbibigay nyo, we are part of the kingdom. Especially the expansion of the kingdom. Amen? So, pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagkakaloob. Before ang pangaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, may mag-aandog po ng natatanging bilang para sa ating Panginoon. Amen? Pakinggan natin ang mensahe ng awitin sa Diyos ng papuri. Palakpakan natin ang Panginoon habang sila po ay lumalapit. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa higit sa ating Panginoon. Ako po ay maghahandog ng isang awitin at ang pamagat po nito is at 1,000 hallelujahs. May sinabi po sa Bible, sa Luke chapter 19 verse 38 to 40, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Kaya po sa umagang ito,
Huwag po tayong manghinawang magpuri at magbigay ng parangal sa ating Panginoong Hesus sapagkat kung tayo titigil, ang mga bato mismo ang magpupuri sa Kanya. Kaya po kung alam niyo yung kanta, pwede niyo po akong sabayan. Sa Diyos po ang kapurihan. Winds with rocks go out to worship. His glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Who else would die for our redemption? Whose resurrection means our rise. There isn't song enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Praise to the Lord, to the Lord, to the King of heaven. Praise, for he reigns, now he reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he reigns, now he reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he was, now he reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve
the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. At sa Diyos po ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan ba, palakpakan natin ang Panginoon. Oh, praise God. Tunay, deserve ng Diyos yung thousands of hallelujah. Amen. Actually, yung hallelujah, ibig sabihin na thousands of praises eh. So kung thousands of hallelujah, thousands of praises. And God deserves that. Amen. So, praise God. Salamat po muli sa inyong lahat sa pagdalo ngayong umaga. Hallelujah. Tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. Sa inyo pong mga Biblia, 1 Corinthians chapter 9, verse 27. 1 Corinthians 9:27. Amen. Panalangin ko po, kausapin tayo ng Diyos ngayong umaga. Tayo po ay mahamon, mabago, at lumabas tayo ng gusaling ito mamaya. Hindi tayo binigo ng ating Panginoon. Amen. 1 Corinthians 9:27. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast away. Sa English Standard Version, mas mababaw, mas simple yung words na ginamit. Basahin ko din. But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Ako po yung mga karal ngayong umaga, church, sa pamagat na body under subjection or body under control. Amen. This is about self-discipline or self-control. Kailangan natin ng disiplina sa sarili. Amen? Ng control sa sarili. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami ngayong umaga. Kausapin mong bawat isa sa amin. Kaming lahat, Panginoon, walang exemption. Lord, baguhin mo kami, O Diyos, ngayong umaga. Paunawa mo sa amin, Lord, ang iyong mga salita. Maunawaan namin ang dapat naming maunawaan, Panginoon, especially when it comes to self-discipline or self-control, God. Change us this morning, I pray, and bless the preaching of your words. Anoint it, O God. Convict every heart, O Lord, every people this morning. All this we pray in Jesus' powerful name. Amen and amen. Body under subjection. Una pag-usapan natin is the harm of lack of self-control or self-discipline. The harm of lack of self-discipline. Ang lack of self-discipline, church, it is one of the most or one of the issues or matter most people often neglect or overlook. Napapabayaan, nami-mislook or na-overlook, nalalampasan, or pwede din natin sabihin na talagang sinasadyang lampasan or sinasadyang ineglect. Amen? And it is very evident, church, sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay, yung lack of self-control or lack of self-discipline. For example, sa bahay pa lang, makikita mo na yan. Amen? Sa bahay pa lang, for example, yung higaan. Pagising sa umaga, yung higaan, hindi naliligpit. Di ba? Umaabot ng hanggang gabi, matutulog ka na ulit, yung hinigan mo nung umaga, nandun pa rin. Yung kumot, yung unan, ang gulo-gulo, yung kama. Di ba? Actually, that is a picture of lack of self-control or self-discipline. Amen? Yung plato, I don't know kung meron dito, di ba? Pero minsan, lalo na mga kabataan, yung plato na pinagkainan nung gabi, no? Kinabukasan ng gabi, palang huhugasan. Minsan, nag-overnight yung platong pinagkainan. Yung kaldero. Paminsan naman, naghugas ng plato, naghugas ng mga baso, kutsara, pinagkainan, inuhugasan. Pero yung kawali, yung kaldero, nandun, nakatiwangwang. Nandun pa yung mantika, nandun pa yung isang pirasong tuyo. Amen? Minsan, nag-staycation yung mga plato, 3 days, 3 nights, hindi pa nahugasan. Amen? So, tumatagal. Isa pa halimbawa, yung damit na pinaghuhubaran. Sa amin sa Mindoro, ang tawag doon, lamog. Awag ko sa, pero simple yun yung damit na madumi na pinagubaran. Amen? I don't know kung meron dito, pero, di ba, minsan yung pinaghubaran, kung saan naghubad, na doon naiwan yung damit. Hindi may ilagay sa basket, parang ahas. Yung ahas na nagbalat, ahas na nagpalit ng balat.
Kung saan nagpalit ng balat yung ahas, doon din niya iniiwan yung balat niya. Amen? So that is lack of discipline. Self-discipline. Sa paligid natin, church. Diba? Lalo na dito sa Metro Manila, mga sasakyan nakaparada sa bangketa. Sasakyan nakaparada sa kalsada. Amen? Yung mga sidewalk na puno ng mga harang, mga tindahan. Yung mga sidewalk, mga kalye na ginawang extension ng bahay. Doon nagkukwentuhan. Pag dumaan ka, galit pa sa'yo. Amen? Na parang nabili nila yung kalsada. Mga sasakyan, kapag nag-red light, doon tumitigil mismo sa pedestrian lane. Kaya yung mga pedestrian hindi makatawid. Iikot pa. Those are simple things. Lagi nating nakikita, church, very evident ang kawalan ng disiplina, kawalan ng control sa sarili ng mga tao. And hindi po exempted dito mga Kristiyano, church. May mga Kristiyano na wala ding disiplina. Amen? May mga Kristiyano na wala ding self-control, self-discipline. Sa pangalimbawa, di ba, naka-red light pa. Nakapula pa yung stoplight, yung traffic light, pero siya nag-go na agad, tatawid agad. Amen? Yeah, may makikita kang sign, bawal tumawid, may namatay na dito. Doon siya tatawid. Gusto ka tang mamatay. Diba? Bawal magtapon ng basura. Kung saan nandun yung sign na bawal magtapon ng basura, nandun yung daming basura. Bawal umihi. Kung saan nandun yung bawal umihing sign, nandun mapanghi. Amen? Sa sarili mismo natin, church. Diba? Take a look at yourself. Tingnan nyo yung sarili ninyo. Ano yung example ng lack of discipline? Yung mga nagtataasang timbang. Amen? Yung mga nagtataasang BP. Amen? Nagtataasang blood pressure. Sinabi na ng doktor, bawal ang mataba, bawal ang malangis, bawal ang prito. Ikaw naman, sige, lechong kawali. Amen? Crispy pata, kung ano yung bawal, yun yung kinakain. Amen? Ano ba yung example niyan? Yung lack of self-discipline, yung mga sakit na unti-unting lumalabas. Diabetes. Diba? Hypertension. Amen? Mga heart problems. Isa pang halimbawa, church, lack of discipline sa ating sarili mismo. Please, check yourself. Yung mga eye bags na naglalakihan. Dahil laging puyat. Amen? Ganun din sa finances natin. It is actually also evident. Wala tayong savings. Kasi gastos tayo ng gastos. Kahit hindi kailangan gastos ng gastos. That is lack of self-discipline or self-control. Amen? Araw-araw kang milk tea. Di po masamang mag-milk tea, pero yung araw-araw, amen, ginawa mong tubig. Amen? Puro utang ka na, lagi kang kulang, lagi kang kapos, lagi kang naghahabol sa bills, sa relationships. Totoo din yan, yung lack of self-control. Amen? Yung mga kabataan natin. Isa po sa tawag pansin, and it is very sad, church, ang Pilipinas, it is one of the countries na may pinakamataas na rate ng teenage pregnancy. Pilipinas. Teenage pregnancy. Amen? Why? Kasi walang self-control. Amen? Walang self-discipline when it comes to sa morality or relationships, di ba? Bakit may mga mag-asawa, may mga lalaki or babae, asawang lalaki, amen, na tatlo ang asawa. Tatlo ang kinakasama. Amen? Pareho yan, sa lalaki at babae, may ganyang nangyayari. Why? Self-control. Amen? So ano yung harms, church? Bakit kailangan ng self-control or self-discipline? It is very harmful, church. Ano yung harm talaga ng lack of self-control? Proverbs 25:28, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Amen? Kagaya daw po ng isang syudad
na yung kanyang pader o yung kanyang kuta ay giba. Amen? Or bagsak ay yung tao na walang pagpipigil sa sarili. Yung walls, church, ibig sabihin nun is defense. Di ba? Walls mean defense or protection. Noong unang panahon, talagang gumagawa ang mga bansa ng walls. Di ba? For example, yung Great Wall of China, ginawa daw yun para sa yung mga barbarians hindi makapasok sa China. Kaya mayroong Great Wall of China. Amen? Yung Walls of Jericho. Amen? Walls mean protection or defense. Broken walls means defenselessness. Kapag sira ang pader, kapag giba or bagsak or walang pader, walang depensa. Vulnerable ka, lack of protection from enemy attacks, from chaos, or from problems. Kapag walang walls, kapag walang protection, walang defense, kahit sino pwede pumasok. Tama? Diba yung mga bahay natin? Kahit sino pwede pumasok. Kahit hindi welcome, pwedeng pumasok. Kasi walang barrier, walang protection, walang defense. Kahit magnanakaw, pwedeng pumasok. Actually, yung may bakod na nga, nakakapasok pa magnanakaw how much more yung walang bakod. Diba? Walang pader yung bahay mo, kahit sino pwede pumasok. Yung mga chismosa tuwing umaga, pwedeng pumasok agad-agad. Amen? Kahit hindi welcome, kahit hindi mo gusto, kahit kaaway mo, pwedeng makapasok ng madali. For example, the broken walls of Jerusalem. Di ba yung tinayo ni Nehemiah? Ni-rebuild ni Nehemiah? The broken walls of Jerusalem kasi kinubkob ng Babylonia ang Jerusalem. So naiwan, nagiba yung walls ng Jerusalem. So ano nangyari? Yung mga Israelita o yung Jerusalem itself naging kahiya-hiya. Kaya sabi ni Nehemiah, di ba, nakakahiya. Amen? Nalulungkot siya nung nabalitaan niyang yung walls ng Jerusalem ay bagsak. It is very shameful, it is despised, yung walls of Jericho. Diba? Nung panahon ni Joshua, kinubkob nila yung Jericho. Nung una, hindi sila makapasok kasi may walls niya. Pero binigyan sila ng pagtatagumpay ng Diyos. Giniba ng Diyos yung walls of Jericho nung sumigaw sila. They shout victory. Giniba ng Diyos yung walls of Jericho. Anong nangyari? Nakapasok yung mga Israelita, nakubkob yung city, yung mga ari-arian ng mga tao doon, nagkagulo sila, nakubkob lahat. Amen? The Israelites laid siege or tawag dito, kinubkob nila, yung mga ari-arian ng mga tao, nakuha nila, nasamsam nila, yung mga tao nagkagulo. Yung dati nilang pag-aari ng mga taga-Jericho, hindi na kanila. Nakuha na ng Israelites. Amen? Yun yung walls, church. And the most dangerous thing that lack of self-control or discipline does is vulnerability. Kapag wala kang self-control, pag wala kang self-discipline, church, you are prone to enemy's attacks. Amen? Kasi wala kang depensa. Yung self-control, yung self-discipline, church, it acts as our defense. Yan ang ating depensa. Amen? Yan ang ating walls. So kapag wala ka niyan, madali kang puntiryahin ng kaaway. Amen? Madali kang mapasok ng kaaway. Madali kang makubkob. At kapag nakubkob ka ng kaaway, it means when we lack self-control, we become defenseless or vulnerable. We are defenseless, una, from sin. Wala kang depensa sa kasalanan. Ang dali mong makagawa ng kasalanan. Ang dali mong makaptive ng kasalanan. Wala kang defense eh. Isa pa is, you are defenseless from temptation. Ang dali mong matukso. Pag wala kang self-control. Ang dali mong mahulog sa tukso. Amen? Sa mga lalaki, itaas lang ng babae yung bahagya, yung kanyang paldang gano'n, no? Tuhod pa lang ang nakikita. Bumibigay ka na. Why? Wala kang self-control. Sa mga babae naman, konting ganun lang ni brother, oh. Tapos konting sinamahan pa ng kindat. Nagtitwinkle yung eyes. Amen? Ang dali mong bumigay. Bigay ka agad ng number. Ito yung number ko, text mo ko mamaya. Amen? Kasi wala kang self-discipline, wala kang self-control.
Sa pagkain, di ba? Diba? Marami sigurong makaka-relate sa pagkain. Nakakita ka lang sa Facebook ng vlogger na nagpicture ng samgyup, di ba? Feeling mo nandun ka din sa restaurant, feeling mo kumakain ka din. Kaya agad-agad nagbuka agad ng Grab, punta ako dyan. Diba? Nakakita ka ng magandang product sa online. No? Kung wala kang self-control, self-discipline, madali kang matempt, madali kang matukso, madali tayong magkasala, madali tayong makagawa ng hindi tama. We welcome enemies, we welcome attacks, we welcome chaos, we welcome destruction. Amen? Kapag madali nakapasok ang kaaway, ang kasalanan, ang temptation, ano nangyayari? Distraction. Distraction of what? Distraction, una, of relationships. Amen? Distraction of home. Pamilya natin, tahanan. Distraction of health. Kalusugan. Pag wala kang pagpipigil sa sarili, wala kang disiplina sa pagkain, baka 40 years old ka pa lang. Amen? Ang dami mo ng sakit. Distraction of health, distraction of finances. Madami pong bumabagsak sa finances, hindi dahil wala silang pera. May pera sila, kaya lang wala silang disiplina. Wala silang control. Amen? Sabi sa survey, this is true, sa survey, even America or even dito sa Pilipinas. Lalo sa America Church, kasi uso dun yung, kung baga sa atin, loto. Ano ba tawag sa kanila? May tawag sa kanila eh. Hindi loto eh. Basta ganun ang idea. Ang daming nananalo sa kanila. Nananalo ng grand prize, ng jackpot. Talagang millions of dollars ang usapan. Hundreds. Millions. Pero ayon sa survey, amen, yung mga nananalo sa mga jackpot, yung mga millionaire, mga millions of jackpots, yung mga nananalo, saglit lang nauubos agad nila. At yung mga nanalo, kadalasan, karamihan sa kanila, majority, church, nasisira ang buhay. Nasisira ang pamilya, nasisira ang kalusugan. Anong kulang sa kanila? Hindi sila kulang ng pera, ang dami nga eh. Kulang sa kanila, disiplina. Amen? Distraction of finances, distraction of future. May maganda ka sanang kinabukasan, pero kung wala kang disiplina, pwedeng mawala. Your ministry, and of course, church. No? Tingnan niyo si David. Si David, ang ganda na ng buhay. Diba? Pinagtatagumpayan na siya ng Panginoon, man after God's own heart. Yung victory, sunod-sunod, binibigay sa kanya, siya naging hari, pumalit kay Saul. Ang ganda na ng buhay ni David. Pero isang araw, naglakad siya doon sa palasyo niya, sa taas. Kita niya si Bathsheba naliligo. Actually, church, si Bathsheba wala pong kasalanan. Si Bathsheba, ginagawa niya lang talaga yung kaugalian nilang mga babae that time, yung paglilinis. Naglilinis lang siya, naliligo lang, walang mali siya. Kaya lang, ang problema, walang bubong yung pinagliguan niya. Amen? So, kitang-kita. Lalo na sa taas si David. Nakita ni David. Naglalakad si David. I've been delivered, praise the Lord. Amen. Tapos nakita niya si Bathsheba. Amen? Siyempre, David, lalaki. Ang lalaki, may cravings yan. Itong katawan natin, may fallen nature natin, may fleshly desire yan talaga eh. Kung ikaw lalaki, makakita ka ng babae na liligo na ubad. Amen? Huwag mo sabihin, wala kang nararamdaman. Amen? Sa mga lalaki, huwag mo sabihin, Pastor, walang mali siya, Pastor. Walang mali siya. Amen? Ang problema, hindi na-control ni David. Amen? Yung kanyang katawan. Anong ginawa niya? Pinatawag niya. Hari, may kapangyarihan. Psst. Tawagin mo nga yung babae doon, sa banda doon. Dali mo dito. O ano nangyari? To make the long story short, nabuntis si Bathsheba. Tapos nagsunod-sunod na, nagkagulo na. Hanggang napapatay si Uriah. Amen? Nasira ba tahanan ni David? Anong naging parusa? Namatay yung anak niya, si Bathsheba, una. Tapos nagkagulo sa kanyang
kaharian at nagagulo sa kanyang pamilya. Yung kanyang mga anak, especially Absalom, nagrebelde sa kanya. Ganun ang nangyayari, church, pag walang self-discipline, pag walang self-control, distraction. Isa pang halimbawa, si Samson. Samson, ang lakas na lalaki. Binigyan ng Diyos ng pambihirang lakas. Tatagumpay na. Ganun din. Sabi ng mga Bible scholars, mga komentary, si Samson, ang daming natalo, ang daming nagapi ni Samson, ang daming niyang napabagsak sa kanyang kamay, sa kanyang lakas. Pero yung isang babae, hindi niya natalo. Si Delilah. Amen? Kunting ganun lang ni Delilah. Oh. Amen? Kunting, di ba? Bumigay si Samson. Kaya ano nangyari? Nawala yung kanyang lakas. Distraction din. So that is what is happening, church. Amen? Distraction. Kaya sabi ni Apostle Paul sa ating talata, "No, I strike a blow to my body," King James Version, "and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize." Ba't niya nabanggit, I myself will not be disqualified? Kasi pag wala kang self-discipline, pag wala kang self-control, church, pwede kang ma-disqualify. Pwede kang ma-disqualify, according to Apostle Paul, sa reward. Ano yung reward? Reward dito sa lupa, and of course, reward in eternity. Pwede kang ma-disqualify kahit nanlingkod ka na ng Diyos. Actually, mas malaki ang danger sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Pwede pong mawala yung reward, pwede mong mawala yung meron ng Diyos para sa iyo. For example, is Moses. Si Moses, dakilang lalaki, ginamit ng Diyos. Di ba? Great leader. Amen? Kung isipin mo, Moses yan eh. Pag sinabing pangalang Moses, amen? Dakila. Pero na-disqualify si Moses. Hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Bakit? Kasi sabi ng Diyos sa kanya, yung mga Israelita kasi nagre-reklamo, wala ng tubig, uhaw na kami, mamamatay kami sa uhaw. Si Moses na puno na, ang dami kasing reklamo ng mga Israelita. Nakakaburyong kaya yung puro reklamo, di ba? So buryong na buryong si Moses. Sabi sa kanya ng Diyos, kausapin mo yung bato, maglalabas ng tubig yan. A simple command, talk to the rock. Pero ang ginawa ni Moses, kasi nga, buryong na siya, ang daming reklamo ng mga Israelita, imbes na kanyang kausapin yung bato, hinampas na yung bato. Gising si kapatid. Paghampas niya sa bato, sabi ng Diyos sa kanya, dahil dyan, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Why? Hindi na-control ni Moses yung sarili niya. Yes, nandun yung anger, nandun yung emotion, di ba? Somehow we can understand Moses. Nakakaburyong talaga yun. Puro reklamo mga Israelita, tinulungan mo na sila, dinala mo sila from Egypt, papunta sa Promised Land, tapos napaka-ungrateful nila. So talaga maunawaan mo si Moses, nandun yung kanyang emotion. Mga ungrateful kayo, nakakainis na kayo, hindi nyo ako naunawaan. Akala nyo kayo lang napapagod, ako din napapagod. Sisipin nyo yung emotions ni Moses. Hindi niya na-control yung sarili, hindi niya nasunod yung utos ng Diyos. Sipin mo, simpleng utos, kausapin mo yung bato. And sometimes, church, that is happening in us. So, sobrang hindi natin nakokontrol yung sarili natin, yung wala tayong self-discipline or control, there are times hindi natin nagagawa yung sinasabi ng Diyos. Di ba? We fail to obey the simple command of God. And that's why they disqualify. It actually shows the lack of self-control or discipline can make you disobey God's clear command and then disqualify you. So yun ang harm ng lack of self-discipline or lack of self-control. Mga pag-usapan natin, self-control or self-discipline. Ang ideyang ito, church, ito po ay sa Diyos, hindi po ito sa tao. It is God's idea or desire for us to have and practice self-control or discipline. Actually, it is one of the fruit of the Spirit. Amen? Ang Holy Spirit Church, ang isa sa ministry nito, kung bakit binigyan or pinadala ng Diyos Ama ang banal na Espiritu sa atin, for us to be guided.
Ang Holy Spirit ang guide natin eh. Kasi yung laman natin, yung sarili natin, hindi natin kaya eh. Kailangan natin ng tulong talaga. Eh wala na si Jesus Christ, umakyat na sa langit. So ang bumaba, yung Holy Spirit. So yung Holy Spirit yung nag-guide sa atin. Ito yung tumutulong sa atin. Paano tayo mamuhay bilang Kristiyano? Paano tayo sumunod sa Diyos? Amen? At ang Holy Spirit mayroong fruit. Kaya kailangan natin yung Holy Spirit, kailangan natin yung fruit. Ano yung mga fruit ng Holy Spirit? Galatians 5:22-23. Love. Amen? On our own human capacity, hindi natin kaya magmahal. Kaya natin magmahal, kaya lang iba yung ating pagmamahal. Yung pagmamahal natin, mahal natin yung tao na mahal tayo. Ang hirap para sa atin mahalin yung tao na hindi ka ibig-ibig. That is human nature. Pero through the Holy Spirit, nagbubunga tayo ng pag-ibig, nagagawa nating mahalin yung tao na kahit hindi siya kaibig-ibig. Amen? That is love. Ano ba? Yung joy. Amen? Di ko na isa-isa in church. Love, joy. Di ko na explain isa-isa. Peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? Self-control. Against such things, there is no law. So gusto ng Diyos, church, mamuhay tayo na merong self-control. Merong pagpipigil sa sarili or merong disiplina sa sarili. Ito ang gusto ng Diyos sa ating church. It is not human idea, it is God's idea, church. Because God knows, kailangan natin ito. God knows, kailangan natin ito. Tayong mga tao. 2 Peter 1:3-7, His divine power has given us everything we need for a godly life. Ang kapangyarihan daw ng Diyos, binigyan tayo ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng matuwid or ng makadiyos na pamumuhay, godly life. Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness, through this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped, lampasan natin, maiwasan natin, the corruption in the world caused by evil desires. Para daw maiwasan natin yung korupsyon, yung pagkasira. Amen? Na ang nagiging dahilan nito yung mga evil desires. Amen? Church, the world is full of evil desires. Yan ang sanlibutan. Parang panahon ni Noah, sabi ng Bible, di ba, ang mga tao wala nang ibang iniisip, hindi na hinahanap ng Diyos, ang lahat ng kanilang iniisip ay pawang masasama na lamang. Tapos sabi ng Bible, yung last days para itong panahon ni Noah. Kaya isipin niyo yung panahon natin, tingnan ninyo. Amen? Tingnan ninyo ang mga tao, pawang masasama na lang ang gusto. Bibihira na yung mabuti, bibihira na yung maganda. So ito yung sinasabi, for us to escape the corruption in the world caused by evil desires. Verse 5, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, to knowledge, self-control, perseverance, to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. So ulitin ko everything we need for a godly life, having escaped the corruption in the world caused by evil desires, then si Pedro, in-enumerate niya yung virtues necessary. Ano yung mga virtues na yun? Una is faith. Meron na tayong faith. Sino ditong nananampalataya? But faith is not enough, church, for us to escape evil desires. Faith is not enough for us to live a godly life. Marami po na mga tao, nananampalataya sila, but they are still living ungodly life. Amen? Maraming mga Kristiyano, sabi nila, we have faith. Yes, makita naman natin, may faith sila, but hindi pa rin godly life. Hindi pa rin righteous life. So faith is important, but it is not enough. Kaya naman sabi ni Paul, add to your faith, dagdagan mo, idagdag mo sa pananampalataya. Anong idadagdag sa pananampalataya? Goodness. And after goodness, tapos na ba? No. Kailangan pa ng knowledge. O, meron ka ng kabutihan, meron ka ng karunungan, meron ka ng kaalaman. Tama na ba? No. Kulang pa rin. Add to your knowledge, what? Self-control. Sabihin nyo, self-control.
very good children. Self-control. So, kailangan talaga. Amen? Kaya yun na, sunod-sunod. Perseverance, godliness, mutual affection, and love. So, self-control is necessary for a godly and righteous living. Amen? So, what should we control in ourselves? Pansinin niyo, sabi ni Paul, di ba? I bring this body under subjection or under control or under discipline. Itong katawan natin, church, this body of ours or this self of ours needs to be disciplined. Kailangan madisiplina ito. Specifically, church, what areas? Una is our tongue. Sabihin nyo nga, tongue. Spell tongue. Tongue. That is number one. Kailangang makontrol, kailangang madiscipline. James chapter 1 verse 26, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Yun daw mga nag-aakalang sila yung mga relihiyoso, pero hindi nila na nalalagyan ng, ano ba tawag sa Tagalog doon? Yung control, yung renda. Thank you, Brother Gilbert. Renda, yung kanilang dila. Ibig sabihin, hindi nila nakokontrol, yung dila nila, nagwawala. Amen? The religion, sabi ni James, is worthless. Why? Kasi yung tongue, church, is very dangerous. Yung dila natin. Ang tinutukoy dito is yung ating salita. Amen. Our words, our speech. James chapter 3, 3-6. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Delikado po ang dila. Kung salita, ang laking pinsala ang nagagawa niyan. Amen? Maliit lang, sabi ni James, maliit lang na bahagi, pero yung distraction, yung pinsala na kayang gawin, yung wildfire, ginawa niya example, yung wildfire, hindi naman nagsisimula sa malaking apoy yan, nagsisimula yan sa maliit na spark. Amen? Kaya ang daming pamilya nasisira, di ba? Saan nagagaling? Kadalasan sa salita. Amen? Daming pagkakaibigan nasisira. Amen? Saan nanggagaling? Saan nagsisimula? Salita. Amen? May mga church na nasisira. Hindi sila nasisira sa mga bagay o ibang, amen? Pero kadalasan, salita. Yung mga mag-asawa, nasisira sa salita. Si Mrs. magsasalita. Saktan si Mister. Gaganti si Mister. Sasalita din si Mister. We should control our tongues. Amen? Ang dami na pong nangyaring ganyan. If we don't put our tongue under control, it will lead us to destruction. And not only us, but the people around us. Our tongue sets the course of our life, our relationships, our career, our ministry, and our destiny. So we must have control over our tongue. Paano natin kontrolin ang tongue? Ating words. We must learn, unang-una church, we must learn when to shut up.
Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo magsalita. Even in arguments, sometimes the best response is silence. Hindi porke nanahimik ka is mahina ka, hindi porke nanahimik ka is talo ka sa arguments. No. Sometimes, power lies in silence. Yung mga taong marunong manahimik, yung mga taong marunong at alam kung kailan sila mananahimik, is-shut up yung kanilang bibig. Di sila magsasalita, yun yung mga taong matatalino. Amen? So, learn when to shut up. And another one, know what to say. Hindi porke naisip mo, sasabihin mo agad. Minsan may mga ganyan tao, di ba? Di, prangka kasi ako, straightforward ako. Kung anong naisip ko, hindi ako plastic na tao, sasabihin ko agad. Pag nakita kong pangit ka, sabihin ko pangit ka. Pag nakita kong mataba ka, sabihin ko mataba ka. Amen. Here there is wisdom also, church. We must also choose our words. Amen. We must choose our words wisely. So we must control our tongue. Isa pa, we must control or we must have self-control, self-discipline on our flesh. Yung laman mismo natin. And it talks about our fleshly desires or cravings. James 1:13-15. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted. Ang bawat tao daw ay natutokso when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Natutokso daw ang bawat tao kapag sila ay nadadala or nahihila ng kanilang sariling masamang pita. As I have said a while ago, church, this body of ours, this fallen nature of ours, meron niyang cravings. Meron niyang selfish, fleshly, even sometimes worldly desires. Meron talaga yan. That's why this body is corruptible body. Amen? Pero hindi talaga ito ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Bible, pagdating ng Panginoong Jesus, pag tayo ginawa ng Panginoon, we will have a incorruptible body, a glorious body. Kasi itong body natin na ito, church, it is defiled by sin. Defiled by sins. So, nadumihan na. Amen? So, ibig sabihin dito, church, verse 15, then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. So, kailangan natin yung flesh. Kaya naalala nyo si Paul, di ba? Sabi ni Paul, di ko lang naisama yung verse, sabi ni Paul, yung gusto ko na tama, hindi ko nagagawa, ang nagagawa ko yung mali. Amen? Why? Kasi yun nga yung laman. Amen? So we should control or have self-discipline or self-control over our flesh. At paano natin yun gagawin? Amen? Paano natin gagawin? Sabi ni Paul, balik tayo dun sa 1 Corinthians 9:24-27, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. So nabagay dyan, strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Gusto kong kunin yung sinabi ni Paul, strict training. Diba? Yung katawan natin, church, nasasana yan. Amen? Nasasana yan. Pwede mong sanayin yan sa isang gawain na, halimbawa, ano ba ang pwede natin halimbawa? Halimbawa, jogging. Mahirap mag-jogging kapag hindi ka sanay mag-jogging. Di ba? Mahirap gawin ang isang bagay na hindi ka sanay gawin. Hindi sanay gawin ang iyong katawan. Tama? Madaling gawin ang isang bagay na yung katawan mo sanay gawin yun. Halimbawa, pagkain. Sanay tayong kumain, di ba? Kaya ang dali sa ating kumain. Sino dito nahirapan kumain? Napakadali lang sa ating kumain. Kasi sanay tayo sa pagkain. Lalo tayo mga Pilipino. Kahit nga hindi tayo invited, pumupunta tayo eh. Makakain lang. Pero yung gawin mo, o gawin ng katawan mo, yung isang bagay na hindi siya sanay, hindi siya na-train na gawin, mahirap. For example nga, yung jogging, nung nakaraan, nag-jogging kami. Takbo kami, takbo ko, ang lakas ng loob ko. Diba?
Feeling ko, habang tumatakbo ko, yung timbang ko, unti-unti, bumababa. So, takbo ko, akala ko, kumbaga, na-hyper ako, nakailang balik ako, maya-maya, sakit nung ganito ko. Sakit nung pakiramdam ko, yung buto ko dito, parang mapuputol. Why? Kasi hindi ako sanay sa jogging. Hindi sanay yung legs ko. Hindi sanay yung buto ko, hindi sanay yung paa ko. Pag uwi ko sa bahay, gaganon-ganon ako. Sakit ng paa ko. Hilutin mo nga ako. Sabi ko sa asawa, hilutin mo nga ako. Paghiga ko, yun, dire-diretso, tulog ako. Kasi hindi sanay. Pero kung nasanay ako sa jogging, kasabay kami nag-jogging noon, nakita ko, nakaano siya, simple lang yung damit niya. Running shoes, running outfit. Grabe, hindi siya tumitigil. Tuloy-tuloy siya, hindi siya napapagod. Parang sisiw lang sa kanya yung pagtakbo. Nakangiti pa habang tumatakbo. Yes, meron siyang pakinggan. Sanay siya. Ba't niya nagagawa yun? Kasi nga, sanay siya. Amen? Itong katawan natin, church, it actually works most of the time based on what it is trained to do. Amen? Bakit si Manny Pacquiao ang galing mag-boxing? Kasi nag-train siya mag-boxing. Amen? Magaling siya mag-boxing pero hindi siya magaling mag-basketball. Kasi pag sumushoot siya, gano'n. Kasi hindi siya trained sa basketball, pero pag sa boxing, trained siya sa boxing. Ang point ko dito, church, ganun din sa ating katawan. We should train ourselves. We should train. Amen? At ang sabi ni Paul dito is strict training. Sanayin ang sarili, church. If you want to control this flesh, if you want to control yourself, if you want to have self-discipline, self-control, you must go under strict training. At mahirap po mag-training, di ba? Sa mga nakaranas na mag-training, lalo na yung mga first step. The first step or the first day is always the hardest, but it is the most important step. Kailangan mo talagang humakbang, kailangan mo talagang gawin. Sa una, mahirap yan. Totoo yan. Kasi nga, hindi ka sanay. Pero habang tinutuloy-tuloy mo, amen, habang nagpapatuloy ka sa pagtitraining, unti-unti, nagiging smooth, unti-unti, nasasanay ka na. Hanggang yung ginagawa mo, nakasanayan mo na, hindi na mahirap sa'yo, hindi na burden sa'yo, nagiging lifestyle mo na. Anong ibig kong sabihin, church? We must train ourselves. Una, we must train ourselves into holiness. Sanayin ang sarili sa kabanalan. Sa una, mahirap, di ba? Pero habang tumatagal, di ba? Naging lifestyle mo na yung holiness, yung righteousness. Train yourselves. Sanayin ang sarili sa kabanalan. Sanayin sa paggawa ng mabuti at tama sa paningin ng Diyos. Kapag nasanay mo yung sarili mo na gumagawa ng tama sa paningin ng Diyos, di mo na mamalayan, lifestyle mo na, lahat ng ginagawa mo tama na sa paningin ng Diyos. Sanayin ang sarili sa panalangin. Sa una, di ba, ang hirap manalangin. Kasi hindi ka sanay. Pero pag nasanay ka na sa prayer, sisiw na sa iyo ang prayer. Not to the point na nagiging religious yung prayer mo, pero nagiging lifestyle mo na yung prayer. Parang si Paul, di ba? Pupunta siya sa mga sinagog, na nagtuturo siya ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, as he was accustomed to do so. Ibig sabihin, sa nakaugalian niya, nakasanayan niya. Amen? So train yourselves sa prayer, train yourselves sa salita ng Diyos, train yourselves sa kalooban ng Diyos. And in that way, you can bring this body under subjection. You can have self-control, can have self-discipline. And of course, lastly, kailangan natin ng tulong ang banal na Espiritu. Amen? That is the most important thing. Holy Spirit. The Holy Spirit helps us. Amen? Kaya nga yun yung fruit niya eh. No? So, ibig sabihin, siya talaga, yung lilitaw at lilitaw. Yung fruit, church, kapag ang isang puno mabunga, talagang lalabas yung bunga niyan.
Ganun ang banal na espiritu, lalabas at lalabas ang bunga. So kung meron kang banal na espiritu, lalabas at lalabas yung bunga, and one of those fruit, self-control. So kailangan natin hingin lagi ang banal na espiritu. Amen? Yung Lamang Church ngayong umaga, palakpakan natin, purihin natin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Oh, glory to you, God. We praise you. We bless your holy name, Lord. Hallelujah. Ako po yung magbabakas sakali, habang lumalapit mga awit natin, manunugtog. Meron po ba kaming bisita ngayong umaga? First time, ngayon ka lang nakadalo. Di ka pa Kristiyano? Amen. Di ka pa ligtas? Sabi ng Bible, praise God, John, lahat ay Kristiyano na, amen. Sa mga nanonood po online, this is for you. Sabi ng Bible, John 14:6, Jesus Christ said, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus po ang nagsabi nun. Si Jesus ang daan. Kaibigan, ikaw na nanonood online, you need Jesus Christ in your life. Tanggapin mo si Jesus because He's the only way to salvation. Sabihin mo ang panalangin ito na nagmumula sa iyong puso. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, hinaamin ko, ako po'y nagkasala. Patawarin mo po ako. Linisin ako sa aking karumihan. Nananampalataya ako sa iyo, Jesus. Ikaw ang Panginoon, ang tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad. Tinatanggap ko na ang pagliligtas mo at ang pangako mo na buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sa mga nandito ngayong umaga, church, I don't know kung saan bahagi ng pangarap kinausap kayo ng Diyos, but one thing I am sure about church, we need self-control. Amen. Self-discipline. Kung gusto mo maging successful sa buhay, of course, kailangan natin ng Diyos. We need the blessing, the favor of God. Pero you also have to do your part. And one of those things, magkaroon tayo ng self-control. Amen? Kahit madami kang pananalapi, kahit sa ngayon, tingin mo magandang kalusugan mo, pero kung wala kang self-control, hindi magtatagal, masisira ang kalusugan mo. Amen? Kahit nasabihin mo ngayon na, okay ang pamilya ko, pastor, okay ang relasyon namin mag-asawa, okay kami ng mga anak ko, pero hindi ka nakakasigurado. The devil is like a roaring lion. He is ready to devour kapag nakakita siya ng butas. Pwede kang masila, pwedeng masira. Kaya sabi ni Paul, si Pablo na ito, a great apostle, Paul, sabi niya, dinidisiplina ko pa rin yung sarili ko kasi baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ako naman yung ma-disqualify. So tinitingnan ni Paul, there's a danger, church. Pero kung meron kang self-control, meron kang self-discipline, sabi ng Bible, meron kang walls. Yun yung protection mo. Kapag nawala yung protection, madali ka nang masisira, madali makakapasok ang kaaway, madali makakapasok ang sin, ang temptation. So we need self-discipline, self-control. Bubusan po natin ang altar ngayong umaga, church. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Bukas na po ang altar, humanap tayo ng pwesto. Hallelujah. Praise God. Manalangin tayo. Oh, glory to your name habang inihimig, pusong dalisay. God, we thank you, Lord, for your favor and grace. We thank you, God. Hallelujah. Oh, God, I pray, Lord, help your children this morning. Karoon kami ng bunga ng banal na Espiritu, ang bunga mo, Diyos, ng pagtitigil sa sarili ka. Lord, love our all we can do, oh God. We can do this. We need your help. Lord, help us. Help your children, oh Lord, to have self-control, self-discipline. Oh, God, meron kami control sa aming mga paggastos, God, sa aming kasukan, Diyos. Oh, hallelujah, sa aming pamumuhay, Panginoon. Help us, Lord, by your faith. Oh, Ribos, Sayar, Tararaba, Rektor, Coach, Diyos, pandarayan ang kaway sa aming mga buhay, Panginoon. In the name of Jesus, rebuke them, O Lord. Oh, Ribos, oh Lord, we praise you, God, we praise you, we praise you. Yarara baba baba ribibi, dalisay ang aking nais. Kung tapos na tayong manalangin, church, tayo tumayong lahat, awitin natin.
mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Umisay ba isang pusong tapat? Hallelujah! Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Sambahin natin, purihin natin ang Diyos. Hallelujah, God, we worship you. We glorify your name. We bless your holy name, Jesus. Hallelujah, God, hallelujah. Praise you, Lord. We praise you. Church, pagpapalain tayo ng Diyos. As a matter of fact, some of you, pinagpapala na ng Diyos ngayon. Amen. At patuloy kayong pagpapalain ng Diyos. But you need to guard the blessing of God. You need to guard your ministry. Pinagpapala ka sa ministry, binigyan ka ng privilege ministry, pinagpala ka ng pamilya, pinagpala ka ng finances, pinagpala ka ng negosyo, ng trabaho, pinagpala ka. Amen. Sa anumang aspeto ng buhay mo, pinagpala ka ng Diyos at pagpapalain ka pa ng Diyos. But you need to guard that. Paano mo gagawin yun? Self-discipline. Pwedeng kasi yung pagpapala ng Diyos, church, pwedeng masayang yan. Pwedeng mawala yan sa'yo. Pwedeng ma-disqualify ka dyan. Kung hindi mo ingatan. Kailangan meron kang protection. Meron kang wall, meron kang defense, and that is self-discipline. That is self-control. Amen. Your marriage, mga mag-asawa ngayong umaga, your marriage is a blessing from God. Blessing yan sa'yo ng Diyos. Huwag mong hayaang masira yan. Amen. Huwag mong hayaang mawala yan. Huwag mong hayaang ma-disqualify ka dyan. Kailangan ng self-discipline, self-control. Amen. Sa mga pinagpapala sa finances, sa mga nagtatrabaho, nagnenegosyo, God is blessing you. Pinagpapala yung negosyo mo, trabaho mo, increase yung sahod mo. Pinagpapala ka sa finances. You have to guard that. Self-discipline, self-control. Amen. Maglagay ka ng walls. Amen. So yun lamang ngayong umaga. Muli, palakpakan natin, purihin natin ng Diyos. Hallelujah. Oh, glory to you, God. Glory. Panginoon, salamat po ngayong umaga sa ginawa mo, Lord. We thank you for your words. Lalabas kami ng gusaling ito, Panginoon. Kinausap mo, binago mo, Panginoon, ang aming puso, ugali, karakter, pananaw, dakilang Diyos, Lord. We thank you for everything that you have done this morning. God, sa aming pong pag-uwi, pansamantala, ingatan mo kami sa aming mga pagbabiyahe sa kanya-kanya naming tahanan, Panginoon. Lord, ibalik mo kami mamayang gabi sa iyong gawain sa lugar na ito. Sa iyong papuri parangal, O Diyos, we are claiming victory, O Lord, this morning. In Jesus' powerful name, everybody shout, Amen and Amen. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kita-kita ulit tayo mamayang gabi sa gawain dito sa church. Amen.